Mga talata sa Biblia tungkol sa kamatayan. Mga masangkop na mga talata. Job Kapitulo 30 versikulo 23. Sapagkat talastas ko na iyong dadalhin ako sa kamatayan, at sa bahay na takda sa lahat na may buhay. Mga Ngaral Kapitulo 7 versikulo 1 hanggang 2. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang angkwento, at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Maigi ang pasabahay ng tangisan, kaysa bahay ng pistahan, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao, at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Mga Ngaral Kapitulo 8 versikulo 8. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumihil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni may iligtas siya ng kasamaan, na taglay niya. Mga Gawa Kapitulo 24 versikulo 15. Na may pag-asa sa Diyos, na siya rin namang hinihintay nila, na magkakaroon ng pagkabuhay na mag-uli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Mga Hebreo Kapitulo 9 versikulo 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga Gawa Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 10. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari, at inilingid ang isang bahagi ng halaga, na nalalaman din ito ng kanyang asawa, at dinala ang isang bahagi, at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Magbasa pa. Juan Kapitulo 18 versikulo 4. Si Jesus nga, na nakatitaho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kanya, ay lumabas, at sa kanila'y sinabi, sino ang inyong hinahanap? Santiago Kapitulo 2 versikulo 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Mga Bilang Kapitulo 14 versikulo 29 hanggang 32. Ang inyong mga bangkay ay manggabubuwal sa ilang na ito. At yaong lahat na nanggibilang sa inyo ayon sa inyong kabuoan ng bilang, mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasa lalaban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay, na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Jephone, at si Josue na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata, na inyong sinabing magiging mga huli ay aking papapasukin, at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakuwil, magbasa pa. Isayas Kapitulo 25 versikulo 8. Tinakmal niya ang kamatayan magpakailanman, at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha, at ang kakutsaan ng kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon. Mga taga-Roma Kapitulo 6 versikulo 9. Na nalalaman nating si Kristo na nabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi na mamamatay, ang kamatay ay hindi naghahari sa kanya. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 54 hanggang 56. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 10. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Mga Hebreo Kapitulo 2 versikulo 15. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Pahayag Kapitulo 1 versikulo 18. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Unang Mga Hari Kapitulo 13 versikulo 24. At nang siya'y makayaon, isang leon ay nasalubong niya sa daan, at pinatay siya, at ang kanyang bangkay ay napahagis sa daan, at ang asno ay nakatayo sa siping, ang leon naman ay nakatayo sa siping ng bangkay. Ikalawang Mga Hari Kapitulo 19 versikulo 35. At nangyari, ng gabing yaon, na ang anghel ng Panginoon ay lumabas, at nanakit sa kampamento ng mga taga-Assyria ng 185,000, at nang ang mga tao ay magsibangong maaga sa kinaumagahan, narito, silang lahat ay mga bangkay. Nahum Kapitulo 3 versikulo 3. Ang sakay ng mga mangangabayo, at ang kinang ng tibak, at ang kislap ng sibat, at isang karamihan na patay, ay malaking banten ng mga bangkay, at walang katapusang mga bangkay, sila'y nangatitised sa kanilang mga bangkay. Marcos Kapitulo 5 versikulo 38 hanggang 42.
At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga. At napanood niya ang pagkakagulo, at ang nagsisitangis, at nangagbubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya, ay kanyang sinabi sa kanila, bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata, kundi natutulog. At tinatawanan nila siya na nililibak. Datapwat, nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito, at ang kanyang mga kasamahan, at pumasok sa kinaroroonan ng bata, magbasa pa. Mga Bilang Kapitulo 20 versikulo 3. At sinisi ng bayan si Moises, at nagsipagsalita, na sinasabi, ibigin sana na kami ay nangamatay, nang mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. Unang Mga Hari Kapitulo 19 versikulo 4. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay na isang araw sa ilang at naparon, at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na enebro, at siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana, at nagsabi, sukat na, ngayon, O Panginoon kunin mo ang aking buhay, sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. Genesis Kapitulo 2 versikulo 16 hanggang 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Mga taga-Roma Kapitulo 5 versikulo 12. Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Awit Kapitulo 55 versikulo 4. Ang aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko, at ang mga kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. Genesis Kapitulo 23 versikulo 2. At namatay si Sarah sa Kiriath-Arba na siyang Hebron sa lupain ng Canaan, at naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at iniyakan. Genesis Kapitulo 25 versikulo 8. At naligot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon, at nalikip sa kanyang bayan. Job Kapitulo 1 versikulo 19. At, narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang, at hinampas ang apat na sulok ng bahay, at lumagpak sa mga binata, at sila'y nangamatay, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Job Kapitulo 7 versikulo 9 hanggang 10. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa shoal ay hindi naaahon pa. Siya'y hindi nababalik pa sa kanyang bahay, di malalaman pa man niya ang kanyang dako. Job Kapitulo 14 versikulo 10 hanggang 14. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw, oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga, at saan nandoon siya. Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat, at ang ilog ay humuhupa at natutuyo, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon, hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangan, di manggagigising man sa kanilang pagkakatulog, magbasa pa. Genesis Kapitulo 3 versikulo 19. Tapawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Job Kapitulo 10 versikulo 9. Iyong alalahanin, isinasamo ko sa iyo, na ako'y iyong binigyang anyo na gaya ng putik, at iuuwi mo ba ako uli sa pagkaalabok? Job Kapitulo 3 versikulo 21 hanggang 22. Na naghihintay ng kamatayan, ngunit hindi dumarating, at hinahangad ng higit kaysa mga kayamanang nakatago, na nagagalak ng di koasa, at nangasasayahan, pagka nasumpungan ang libingan. Job Kapitulo 1 versikulo 21. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon, ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 7. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Mga Ngaral Kapitulo 9 versikulo 10. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa shoal, na iyong pinaparunan. Job Kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 2. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw, at lipos ng kabagabagan. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak, at nalalagas, siya rin na may tumatakas na gaya ng anino, at hindi namamalagi. Awit Kapitulo 39 versikulo 4 hanggang 5. Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas, at ang sukat ng aking mga kaarawan, kung ano, ipakilala mo sa akin kung gaano ka inaako. Darito, gaya ng mga dangkal ginawa mo ang aking mga kaarawan, at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo, tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan.
Awit Kapitulo 89 versikulo 47 hanggang 48. Walalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon, sa anong pagkawalang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Tinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan, na magliligtas ng kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng show. Sila. Awit Kapitulo 90 versikulo 9. Sapagkat lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong puot, aming niwawakasan ang aming mga taon na parang isang buntong hininga. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 24. Sapagkat, ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Mangangaral Kapitulo 9 versikulo 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay, na sila'y mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan.